before tayo mag-answer ng another questions doon sa ating chat box. Awesome. So, let me dive in doon sa ating lesson for today, which is the Facebook Ads Calculator. Okay? I'm gonna remove this one first. Okay. So, let me quickly share my screen. Okay? And this is the ultimate Facebook Ads Calculator. Sino dito ang gustong magpa-compute ng kanilang industry? Kung anong industry kayo? Sino? Sino? Pwedeng mag-unmute. Okay? Pag hindi kayo maka-unmute, sabihin mo ako. Ako po. Ako, coach. Yan, si Hando Language Center. Okay, ano pangalan mo, ma'am? Para ma-address naman kita na maayos. Carol po. Ma'am Carol, okay. Si Ma'am Carol ay nasa language, ang kanyang line of business language center. Briefly give me a how do you acquire customer? Paano yung binibili sa inyo? Services ba? Products ba? Paano siya? Service po. Service. Then what type of service? Korean language. Korean language. Okay. Yes po. Korean language. So, Korean language. Okay. Now, do you have, nagkapag-run na ba kayo ng Facebook ads before? Yes po. Okay. How much are you already spending on a monthly basis? Sa isang ads kasi everyday namin 1,000 before eh. So, assuming, let's say, nasa around 30K na ang ad spend nyo per month. Yes po. Okay, 30,000. So, I'm gonna put 30,000 here sa total ad budget natin. Let's assume na ang iyong date range is March 1 to 31, 2024. Okay. Now, do you have any idea magkano ang binabayaran mong CPM or yung cost per mil? Nasa harap ka ba ng computer ngayon? Wait, yes po. Ito, switch ko lang tong isa. Dalawa kasi itong business ads na hawak ko. Sige po. So, yung pinalitan ko na kasi ito eh. Last 30 days. Siguro last 30 days yung may data tayo. Mas maganda kung last 30 days. Kung nag-post ka ba ng campaigns mo? Hindi naman. Hindi naman po. Ongoing Cost siya. per... hindi Meal. ko pala nalagay yung cost per meal pala dito. Click mo lang yung performance in clicks diyan sa Ads Manager mo. Cost per... CPM. Wala. Performance in clicks lalabas yun. Dito sa sa pag Okay. kinilik mo tong Ads Manager mo. Ayun. Yung namin, coach, CPM namin, cost per 1,000 impression is 24.25. Wow! Ganda. Yan. CPM 24 something. Gawin nating 25 pesos na lang. Para round up na natin. Ayan. 25 pesos. Okay. Yes. Now, ibig sabihin, Ma'am Carol, Opo. kung meron kang CPM na 25 pesos, cost per 1,000 impressions, at naglabas ka ng 30,000, meaning ang total number of impressions mo dyan, average is around 1.2 million. Okay? Impressions. Yes. Okay? 900 lang kasi to. Kasi yung date range mo. Siyempre, pag tapos yung amount spend mo, doon magmamatter yan eh. Okay, sir. Okay, so let's assume na 30,000 na yung naubos mo sa loob ng March 1 to 31 na date range. Ngayon, auto-compute na kasi yan. Okay, nag-auto-compute na siya. Kung hindi nyo alam yung formula, nandito sa bandang E na column. B1 divided by B4 times C4 para makuha mo yung formula nito. Kasi pag dinownload niyo to, okay, pag dinownload nyo siya, mawawala itong auto-compute. Yes. So, ang gagawin nyo na lang dyan is gayahin nyo na lang itong column na to. Okay. So, let's assume na meron kang 1.2 million impressions. Okay. May messaging ka ba o may landing page ka or may website? Messaging lang po. Okay, messaging. So, ito ang anong tawag dito? Applicable sa iyo yung messages. Ngayon, do you have any idea kung magkano ang cost per message mo? Cost per message, Last 30 days.
Last 30 days. Ang meron kasi dito cost per ano lang, result. Yes, cost per results, pareho lang yan. 4.86. 4, di sa 5 piso, no? Opo. 5 piso ang cost per message mo. Ngayon, ibig sabihin nun, kung sa 30,000 pesos na total ad spend mo, divided by 5 pesos, ibig sabihin nun, meron kang 6,000 na messages. Okay, gulo-gulo na nun. Sa isang buwan sa 6,000. Ibig sabihin nun, ito, auto-compute na rin, 5 piso bawat message ang pumapasok. Okay? Sundan mo ko ha. Yes po. Kasi itong click-through rate na to, applicable to sa landing page kung meron kang landing page. Okay. Now, Okay. doon sa 6,000 na messages, ilan ba doon yung nag-convert sa'yo? Meron ka bang rough estimate? Around mga 30 lang siguro. 30, okay. Lagyan natin tong 30 dito sa messages. Yun ang bumili sa'yo. Ngayon, ibig sabihin nun, kung 30 ang nag-convert divided by 6,000 messages times 100%, wala pang 1% ang conversion rate mo. 0.005. Yes Okay. po. Okay. Walang problema yan. Okay. Kasi ang conversion rate dapat noon between 1 to 2% sana. Okay. Pero titingnan natin kung papasok yung average order value mo. Kung meron kang landing page, dapat ang click-through rate mo is between 1 to 2%. Okay? Ngayon, Yes dahil po. messages ang ginagamit mo, mag-base tayo dun sa actual numbers mo. Ngayon, 30, itong 30 dito na total messages, total number of conversions na bumili sa inyo, ibabagsak mo dito yan. Papalitan mo siya ng number of sales 30. Now, sa 30 ba na yon per person, ano ang average price point or order value na nakukuha nyo per person? Kasi siyempre, iba-iba yan, di ba? Naka-fix kasi kami sa 7,000. Okay. Mas maganda yon kung 7 to naka-fix. 8,000 pala siya, gano'n. Okay. Sabihin natin 7.5 na lang para ano tayo. Yes po. Para kumbaga Mid. made na yan. Mm. Ngayon, Ma'am Carol, based Yes. doon sa 30 na nag-convert sa'yo, 7.5 na average order value, ibig sabihin po, may bumalik sa inyo ng 225,000 na revenue. Okay, ang return on ad spend mo doon, 8x. Ibig sabihin, 8 beses binalik sa'yo yung 30 mil na nilabas mo. Okay? Now, ganun po magko-compute kapag hindi po kayo e-commerce na business. Katulad nung po ng business ninyo. Okay, kukumputin nyo yan, total ad spend. Okay? Magkano yung inubos ninyo? Yung ads, ito lalabas dito sa, ito, yung total ads, amount spent, lalabas yun dito. Ilan yung nag-convert? Makikita mo din kasi dito yung number of results or yung messages. Tama? Bibilangin nyo yun. Kung ilan yung nag-message sa inyo. Bibilangin nyo din after 1 month kung ilan yung nag-convert sa inyo. Ngayon, sa malamang kung 30 ang bumili sa inyo sa loob ng isang buwan, may positive ROAS kayo na 8x. Nakuha? Yes po. Ganun siya kinu-compute. Ibig sabihin nun, ganito lang yan. You have to ask yourself, how much are you willing to spend to acquire a lead or to acquire a new message? Meaning, if you are positive sa ROAS mo na 8x, ibig sabihin nun, dapat ang iyong cost per message ay huwag lalagpas ng between, ibig sabihin, kung gusto mo pa rin makuha itong 8x na to, dapat 5 pesos ang message mo. Okay? Now, imaginein mo, ganito imaginein mo na, let's say, nagmahal yung message mo. Yung Yes cost po. per message mo. Tingnan natin Sa 30 mil yung nilabas mo divided by let's say sabihin na lang natin ng 15 yung cost per message. Okay, naging 2,000 na lang yung messages mo. Tingnan natin kung magpa-positive ka pa rin Okay, so naging 30 pa rin yung anong tawag dito yung nag-convert sa'yo. Tingnan mo, wala namang nabago doon sa revenue mo. Pero dahil bumaba yung number of messages mo, babaan natin din yung nag-convert sa'yo. So, gawin natin 10 imbis na 30.
Lagay natin dito. Same yung average order value mo, walang nagalaw dun ha. Yes Ayun, po. ibig sabihin nun, bumaba ka ng revenue, pero positive ka pa rin ng ROAS mo, 3x pa rin. 3 beses bumalik sa'yo yung 30,000 na nilabas mo. Okay, kahit na magmahal yung cost per message mo. Okay. O, gawin natin, 20. No? 20 pa rin yung, sabihin natin ganito pa rin. Anong tawag dito? 15 yung cost per message mo, 2,000 yung nag-message sa'yo, babaan natin yung nag-convert sa'yo. Sa 30,000 budget na nilabas mo, 2 yung nag-convert sa'yo. Ibig sabihin nun, bumaba yung conversion rate mo. Tingnan natin kung mababago. 2, ayun siya. Ibig sabihin nun, negative ka pa. Okay? Yes. So, ibig sabihin, ang kailangan mo improve dito is yung conversion rate mo. CVR. Kaya nga CVR, conversion rate. Ibig sabihin nun, marami ka namang kausap. Kaya lang, hindi nyo nako-convert. Yes po. Okay? Totoo yan. So, yun yung titingnan-tingnan mo doon. Kapag na-memorize mo tong 4 na to, kahit na hindi ka tumangin sa ads manager, promise, madali mong makukompute yun. Ngayon, balik tayo dun sa 10. Kasi yun yung ano natin, di ba? Yun yung actual natin. Okay. Saan na yun? Ay, 30 pala, sorry. 30 pala to kanina. Balik tayo sa 30. Ngayon, na-determine mo na ngayon na meron kang, ito, 6,000 to eh. Ayan, 5 pesos. Ibig sabihin nun, goods ka doon. Sa 5 Okay po. pesos na yon. Ito yung willing kang i-spend to acquire a lead. Walang problema yung kung umakyat yan ng 15 pesos for as long as na naku-convert ninyo yung nagme-message sa inyo. Okay? Then, ang next question mo sa sarili mo dapat, how much are you willing to spend to acquire a new customer? Ibig sabihin pala nun, kung meron kang 30,000 na nilalabas, okay, na budget, tapos nakaka-convert ka ng 30, 30,000 divided by 30, ibig sabihin ang CAC mo or yung customer acquisition cost is 1,000 pesos per new customer. Okay? Ibig sabihin nun, for every 1,000 na nilalabas mo, nakaka-acquire ka ng bagong customer sa iyong business. Ngayon pala, kung gusto ko palang gawing 60 yung customer ko na pumapasok sa negosyo ko, dodoblehin ko lang pala to. Gagawin kong 60,000 yung total ad budget ko para magdoble yung aking total number of customers at madoble ko din yung number of sales para maging 60 to at maging 450,000 yung revenue ko. Ganun lang siya kasimple. Nagets? So, scaling lang din ng budget din, Yes. coach na. Yes. Yes po. Kasi magdedetermine yung number of revenue mo sa number of sales mo. Pagpalagay mo ng ganito, worst comes to worst, 30 pa rin to. Tama? Yes. Okay. Now, meron kang 6,000 na kausap sa loob ng isang buwan. Ang galing-galing yung mangbola ng ano ng customer nagme-message sa inyo. Na-increase mo yung conversion rate mo from 30, let's say, 'di ba sabi ko sa iyo ang conversion rate is at least 1 to 2%? Yes. Sa 2% na lang nung 6,000 times 2%, ilan 'yan? 120. Na-convert mo, ibig sabihin nag 2% yung conversion rate mo, nag 120 ka dito. With the same budget, tingnan mo, umabot ka ng 900,000 na revenue. Without moving the total ad spend. Ibig sabihin, ginalingan nyo mag-convert doon sa 6,000 na messages na pumapasok, may na-convert kayo ng 120 na katao. Tingnan mo, kahit hindi ko ginalaw yung budget ko, tumaas pa rin yung revenue ko. Gets? Ginalingan yung pagbola. Yes. Okay? Gets? Yes po. Okay. Sino pa ang okay, hopefully nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Yes po. Carola. Okay, Thank you very po, good. coach. Apa. Okay, very good. Now, sino pa ang gustong magpakonsulta, yung mga nararamdaman sa kasuan, mga sakit sa laman, ayan. Sige, go ahead. Message. Ma'am Hannah Isabel, go ahead, unmute yourself.
Hindi ka pa makapag-unmute. I-unmute kita. Teka. Hannah Isabel, ask to unmute. Ayan. Go ahead. Wala? Ayaw, teka. Ask. Ask all to unmute. Ayan. Ayaw pa rin? Naka-unmute na. Teka. Asan? Hannah Isabel. Ayan. In-ask to unmute na kita. Ayaw pa rin? Or pwede mong i-type dito. Kasi sir, naka-CP ka lang. Okay. Type mo dito, ma'am, para masagot kita. Anong industry? Anong industry? Yeah, type mo lang dyan sa chat box. Browse po. Ay, browse. PMU. Ano ba yung PMU? Pink eyelash ba? Ano ba yun? Yes, sir. Tapos bago ka lang. Okay. Magkano ang total ad spend mo? Opo, beauty studio. Okay. Browse. Beauty studio. Okay. Magkano ang total ad spend mo? 4,000 pesos. Sige, walang problema. 4,000 pesos. Sa loob ng isang buwan ba yan? Okay, 4,000. 1 week. Okay, di ibig sabihin nun, kung 1 week, nasa roughly 4,000 times 4 weeks kasi tayo per month eh. Around 15,000 or around 16,000. No? Sabihin natin 15,000 na lang per month. Okay? May idea ka kung magkano yung CPM mo? Nasa cellphone ka nga lang pala eh. Wala, okay. Ngayon, ang CPM kasi dito sa Pilipinas, roughly nasa 200 to 250 pesos kasi yan. Pagpalagay na lang natin na 250 pesos ang CPM mo, $1.15. Sobrang baba nun. Kung $1 lang, parang I cannot imagine na $1 ang CPM mo. Kasi ang CPM sa US nasa around 10 to $15. Depende kung ang campaign setup mo is brand awareness campaign, talagang nasa $1 lang 'yon. Cost per messaging. Hindi, ang tinatanong ko ma'am is cost per mil, cost per 1,000 impressions. Magkano ang cost per 1,000 impressions mo? Okay, mag-peg tayo dun sa cost per message mo na $1. Ano ba yung 3.03 dollars? Yung CPM? Mababa yan. Parang hindi ko sure kung tama yung ano mo, ma'am. Tama yung campaign setup mo. Malamang sa malamang 3 pesos, $3 per message. Hindi ko sure ma'am kung ano kasi 15,000 yung ano mo eh, yung pesos yung ano, magko-convert ka pa niyan. Medyo yun yung problema ma'am. Medyo 15,000 yung sa pesos ka nag-a-ads tapos sa ano ka ba sa ibang bansa ka ba nag-a-ads? Mas maganda sana kung naka-unmute ka ma'am. Bigyan mo ako ng ano ma'am, bigyan mo ako ng data. Magkano yung cost per message mo? Okay, magkano yung cost per message mo? Saan ka nag-advertise? Magkano yung cost per meal mo para mabalikan kita? Sunod ko si Piper Garcia. Sige, go ahead, sir. Unmute ka. Hello, good evening po. Go So ahead. sir, ang reason po ba't ako sumali talaga dito, from 2019 up to now, ang minimum budget ko for my ads is nasa 10K. Per Ngayon, there are months na talagang nasusunog lang siya because of 10K inquiries. per month, per day? Per month, opo. Okay, 10K, okay. 10K per month. Actually, minsan hindi pa kasi parang yung 10K na yon, kung isa-set siya ng 1K per day, parang lumalabas na 10 days lang. So, minsan nag-extend ako ng
another 10, so it will go to 20. Madalas Okay, kasi nasasayang lang because of the inquiries. Ang reason ko kaya ako nag-join is to know how to calculate. yung parang mapili yung mga inquiries. Ah, meron kasing way para ma-pre-qualify. Natandaan mo yung day 3 natin? Ah, Okay. Yung pre-qualifying questions, dagdagan mo. Okay? Ibig sabihin, bago mo siya gawing lead o bago siya makakompleto ng lead form, aha. kailangan na pre-qualify mo yung leads na yon. Kasi iyon, kapag kayong nag-i-inquire basura, pindot lang ng pindot yan. Pero kung bibigyan mo yan ng mas mahabang customer journey or mas mahabang lead form, hindi magbibigay, hindi mag-aano yan, hindi yan mag-spend ng time para kumpletuhin yon unless na interesado siya sa services mo. Kaso ang most of my feedback kasi sa mga clients, pagka ganun yung nangyayari, parang they always think na parang robot lang kausap. Ang hanap talaga nila is parang interaction. Pero Okay, mas okay pa rin ba yun na ganun, na yung qualifying questions, yes, then later on, pre-qualifying. Oo. kausapin na lang. Oo, tsaka ano yon, bigyan mo ng ano sa dulo. Bigyan mo ng, oh, by the way, Sir Piper, Piper, ito yung promo code or ito yung voucher na pwede mong ma-claim. Ano ba yung business mo pala? Sorry. Real estate po, Real estate. Okay, ganito. Akala ko nasa ano rin eh. Nasa local business din. Okay, bigyan ko to real estate Real estate. Sa real estate, simple lang. Ganito lang. Okay? Ngayon, 10,000 pesos. Tapos may idea ako magkano yung CPM mo. yung cost per message po, no? Sige, dun magpunta na tayo sa cost per message. Magkano yung cost per message ang average? Ang average ko nasa ano po, 2 pesos. 2 pesos. Sige, 10,000 pesos divided by 2 pesos. Roughly, meron ka makakausap dyan na 5,000 messages. Apo, ganyan po. Okay. Tama yan. Okay, nasa 5,000 messages tapos 2 pesos tong lalabas dito. Ngayon, tatanungin kita. Diretsahan tanong. Yung 2 pesos ba mahal o mura? Mura, sobra po. Sobrang mura, di ba? Sobrang mura. Di ba? Kasi before po, Ah, parang nasa 2019 to 2021, yun yung ah, struggle ko kasi mm, cost per message ko nasa 25, ganun. okay, Until ano ako ng mga sa YouTube on how I can lower okay. it. So yun nga, nakita ko nga na parang sa, ano yun, sa nagva-vary yung spend niya sa quality ng video or pictures or even the Yes. content. Okay. So kung sabihin ko sa iyo na ang cost per message mo ay 50 pesos, mahal o mura? Mahal po. Okay. Papatunayan ko sa iyo na yung 50 pesos ay mura. Gusto mo? Sige po. Okay. Sige. Sa 10,000 na nilabas mo, March 1 to 31, teka muna pala, magkano ang average commission mo kapag may nako-close ka na kliyente? Hindi naman high-end yung ano ko eh. So, yung pinaka-minimum is nasa 45. 45,000. Yun ang ilalagay mo sa average order value, 45,000. Apa. Okay? 45,000. Now, sa 10,000 na yon, papatunayan ko sa iyo na yung 50 pesos cost per message, mura yon. Okay? Ngayon, hindi ko na kukumputin tong CPM Impression. kasi wala tayong data dyan. So, magbe-base lang ako doon sa anong tawag dito? Doon sa cost per message na 50. Ibig sabihin, 10,000 divided by 50 pesos. Ibig sabihin nun, may makakausap ka dyan na 200 na messages. Ayun o, 50 pesos ang cost per message mo. Okay? Ibig sabihin nun, pre-qualified siya. Meaning,
in-eliminate mo doon yung mga basurang leads. Meaning, yung makakausap mo, nasagot yung pre-qualifying questions mo. Okay? Now, kung meron kang 1 to 2% na conversion rate dahil magaling kang makipag-usap, magaling ka sa sales talk, compute natin yung 200 mo times sa 2% na lang. Ibig sabihin nun, may mako-convert kang 4. Pwede na. Okay? Diba? 4. Ngayon, ibababa mo dito 4. Meron kang 180,000 na revenue. Mahal ba tong 50 pesos cost per message or mura? Mura. Mura. At least po, mas nalinawan ako doon sa ano Ah? nyo. Kasi thinking na sa 500 messages, tas lahat sinagot mo, and none of them are Stress na replying stress ka kasi pa. stress pa. So Oh. yun, mas okay pala to. Okay. Gets? Ganun lang siya kasimple. Kasi kailangan mo ma-determine ano ba yung mahal, ano yung mura. Ngayon, dahil na-quantify mo na teka muna, willing ako magbayad ng 50 pesos per message for as long as na quality yung leads na pumapasok sa akin. Now, ito na yung tanong mo sa'yo, how much are you willing to spend to acquire a lead? Then, how much are you willing to spend to acquire a new customer? Meaning, ang CAC mo doon, ang customer acquisition cost mo, 10,000 pesos divided by 4, ibig sabihin, for every 2,500 na binabayad mo kay Facebook, you can be able to acquire a new customer. Ngayon pala, kung gusto kong doblehin yung 4 na customer, gagawin ko lang pala tong 20,000. Nakuha? So, doblehin ko lang, 20,000 yung ilalabas kong yung ad spend. Adi kung ang conversion rate ko is 2% din pala, possible makukuha ko din yung 8 sales. Tama. Correct? Yan. Okay na. Okay talaga. Nagets na? Coach, So, may tanong ako dyan. Go ahead. Kasi before, 'di ba 1,000 per day yung budget. And then pag itinaas ko siya to 1,500, 2,000, same pa rin yung amount ng messages, pero ang dumadami lang is yung mga nagme-message, yung conversion ng message. Hindi nagbabago tong kagaya nitong 50 pesos na 'to, hindi siya nagbabago. Same as is lang na 5 pesos, 3 pesos, gano'n. Pero dumadami lang yung nagme-message ta's hindi naman nako-convert. Ayun, may problema kayo sa conversion. Kasi kung ganito yan eh, kung dumami nga messages mo, tapos halimbawa, ang messages mo dati 5,000 kunyari, 5,000 messages. Ngayon, nag-increase ka ng budget mo, tama? O di malamang sa Yes po. malamang magiging, sabihin natin 8,000 yan. Ganun pa rin yung nako-convert nyo. Pareho lang doon sa 5,000 na messages. Tapos doon sa 8,000 na messages, kung nakakasampu lang kayo doon, nag-increase nga kayo marami nga kayong messages na pumapasok, same pa rin yung conversion niyo, may problema kayo sa conversion. Ito yung titingnan Okay. ninyo, conversion rate. Kasi may kausap naman kayo eh. Yes po. Hindi nyo nako-convert, problema nyo yung conversion. Okay, sige po. Coach, mag-leave muna ako. Sige, 8 na sige. kasi. Sige po. Okay lang. Thank you. Thank you po. Iyon. Sino pa? Sana nasagot ko yung tanong ni Piper Garcia. Hello, Coach. Yes, Sir Colin. Meron akong message niyan, Coach. Itong message ko, baguhan lang ako. Di pa ako nakagawa ng ad. Pwedeng Okay. mag-sample din ng beginner's ad. Start tayo ng 100 pesos and so on. Nandoon po yun sa 100 pesos Facebook ad strategy. Ngayon, kung nasend ko na siya kahapon, pwede mong i-download to. Okay? Teka lang. Nasaan na yun? Ito siya, Sir Colin. Kunin ko lang yung link and then send ko sa iyo dito. Ito siya. Okay? Okay. Nandiyan po yung step by step sa chat box na sinend ko sa iyo. Ay. Ano ba nangyari? Stop share. Sharing. Okay. Iyon. Nandito rin siya sa course na to if you want to
learn more about how to test and scale your campaign, nandito siya sa the Facebook Ads Strategy. 100 pesos Facebook Ads Strategy. Okay. Okay. Nakita ko na, Ah, coach. Okay. Next is, may access po ba kayo dyan sa calculator? Yes, meron po kayong access. All you need to do is to go to digitalhomey.net. Pamute na po muna guys nung inyong online courses. And then view sa 5-day Facebook Ads Challenge at makikita nyo yun sa day 5. Dito sa click nyo lang itong drop down. And then the ultimate Facebook Ads Calculator. Ito ilalagay ko yun dito. Kung mas maganda tingnan nyo to sa PC or laptop, itong box na to, yan yung i-click niyo. Ito. Okay? Ilalagay ko yun dito sa banda rito. Itong isa hindi ko pa nalagyan. So yun po yung magiging guide po ninyo. Then, sino pa? Sino pa ang magpapakonsulta? Coach, good evening po. Yes, go ahead. Coach, share ko lang po kasi ako, barley grass po yung minamarket ko. Then, never pa po ako nakagamit ng ads manager kasi ang ads manager po kasi para sa akin parang monitoring lang siya. Nagbo-boost post lang po ako sa Facebook page po mismo tsaka sa Business Suite application. Apa. Then, cellphone lang po yung gamit ko. Sige po. Go ahead. Bali ako po, nagbabudget ako ng 1,000 pesos for 1 week. Then, ang nagiging cost per messages ko po siguro around 5 pesos. Okay. Tapos, ang nako-convert ko lang po na benta siguro 140 messages, mga 20 katao lang po yung nabili sa akin. Ang question ko lang po, sa Meta Ads Manager po ba, mas quality yung prospect na binibigay ni Facebook? Hindi po siya ang tanong dapat is paano siya magiging quality. So bali kasi ganito yan. Kapag nagbo-boost post ka, limited lang ang settings mo na magagamit sa boost post. Ibig sabihin Yes po. ang default po kasi ng boost post is engagement. Meaning you are telling Facebook to find more people who are likely to engage with your page. Okay, so ibig sabihin nun, hahanapan ka lang ni Facebook ng makakausap mo. Okay po. But if you try to optimize for leads or sales, especially kung mas maganda kung mag-setup ka ng website mo or landing page, mas maganda. Kasi pre-qualify mo yung mga customers na nakakausap mo at the same time, eto kasi yung tinuro ko, I'm not sure kung nandito ka nung day 3. Yung tinuro ko nung day 3, eto siya. Mako-convert mo, malalagyan mo siya ng anong tawag dito, ng order. Okay, halimbawa, pag pumunta ka ng Meta Business Suite mo, tapos may kausap ka kasi kung cellphone lang yan, may hirapan ka. Pag pumunta ka dito, si Ma'am Emma, kunyari, bumili sa akin, gagawin ko lang yan, create order, allow, yan. Create order, lalagay ko, magkano yung barley mo? 1.5 ba? Mayroon, let's just say po 2,900. Ayan, 2,900, lalagay ko. Tapos, kunyari, anong brand ng barley mo? Salveo barley grass po. Salveo, barley grass. Tatype ko dito. Tapos, lagay ko dito description, etc. And then, create order. Pag nag-create order ako, lalabas yun dito sa Ads Manager ko. Yung value ng order na binili sa'yo. At the same time, mabibigyan si Facebook it will give Facebook a signal that your ad is converting or highly engaging. Okay po. Okay, kasi pag nagbo-boost post ka lang, wala. Ano lang yun, messaging lang yung nagiging Bali, ang ginagawa ko po kasi, coach, for example, may nag-order sa akin. Rekta po ako dun sa website namin o kaya naman nagpapadala ako via JN10 LBC. Hindi ko po ginagalaw si create order ng Business Suite application. Yun, kailangan mo kasing utusan si Facebook or kailangan mong tulungan si Facebook na magbigay ng data kasi data yung binibigay mo na yun eh. Kapag especially kung mga nasa real estate agents din dito, kailangan mong sabihin kay Facebook na bad lead yon. Ibig sabihin,
walang kwenta yung lead na kausap mo para mag-trigger kay algorithm ni Facebook na hindi na siya maghanap ng ganong klaseng tao. The more na binibigyan mo si Facebook ng data na this is a good lead, maghahanap siya ng similar behavior nung nakausap mo nung una. Okay po. So for example po coach, yung mga nag-how much lang tas hindi naman nag-a-avail, wala na po akong dapat galawin doon. Kumbaga si Ang, Facebook na po yung bahala doon ang, na gala, ang galawin mo doon, bad lead. Itag mo sila as bad lead. okay po. Sa laptop lang po available yung ganun coach ano kasi cellphone lang Yes. talaga gamit ko eh. Mahirapan ka sa cellphone. Okay po. Kaya planning po ako bumili ngayon ng laptop baka sa Friday. Yes. Tas isa pang question po coach. Halimbawa natapos na po ito, 'di ba? Last day na po natin. Pwede ko po Apa. kayang backtrack yung 5 days natin na training? Meron po. Nandoon po sa dashboard nyo. Kung hindi nyo po alam yung kung paano puntahan yung dashboard nyo, ito po. Punta ka dito rin para mas share ko yung screen. Okay po. Punta ka sa group natin, Digital Homie Academy. Kung wala ka pa sa group, join ka Opo. dito. Okay po. Okay, and then puntahan mo tong featured. Okay, and then hanapin mo to, how to access the 5-day Facebook Ads Challenge. Panoorin mo Okay po. yung video na to and then gamitin mo yung promo code na isi-send ko dito sa chat box. Kasi manghihingi yung website ng ng another payment. So gamitin mo yung promo code para ma-access mo. Okay po. Salamat po coach. Babalikan ko talaga siya kasi medyo hindi ako nakasabay gawa ng baby ko. Sige, walang problema. Salamat ng marami coach. Okay, go ahead. Salamat din. Next, sino pa? Hello? Yes, go ahead. Sino pa? Okay. Coach, may tanong lang sana ako. Apa, Kasi yung Facebook page namin is bago lang. At apa. saka virtual assistant po ako. So, yung kliyente ko po is sa Australia. So, yung page po namin is nung March 4 lang. Pero nag-ads na po kami gamit po yung ads manager. So, $10,000 per day po yung ina-ads po namin. So, Okay. tanong ko lang, bakit po kasi wala pong message na kami natatanggap? Pero okay naman po yung pag-setup. Meron bang reach and impressions na lumalabas? Meron po. Wala kahit isang message na pumapasok? Nung may target places lang po kasi kami. Pero nung whole Australia po, meron na po. Yung sa Australia na target location namin meron. Pero yung sinet up po namin na ito lang na target na location is wala na po. Ang hyper-targeted po kasi pagka gano'n. Ibig sabihin nako-constrict ba tabang word na ano tawag dito, na-i-squeeze yung especially kung anong line of business? Shutters and blind po, yung mga windows. Windows. Yung Opo. services sila, ano sila, yung parang contractor, gano'n. Yes po, gumagawa po ng mga windows. Mahirap po kasi yan, ma'am. Actually, yung industry na yan, mahirap pong i-advertise yan. Especially sa Australia, hindi po sila katulad dito sa Pilipinas na mahilig, mas gusto natin kasing may kausap sa Messenger eh. Ngayon, ang pagka mga Australian na client or Australian na yung ita-target mo na audience, dapat dyan meron kang landing page. Tapos book a call kasi customized yan eh. Hindi naman yan di ba? Opo. Customize yung dyan, yung project by project yan. Tapos ipapa-customize yan. Hindi nyo makukuha ng messaging campaign lang yan. Kaya wala siguro nag-aano sa inyo. Nag-inquire sa inyo. Kailangan nyo dyan ng matinding sales funnel. Yes po. Okay, kailangan nyo ng landing page, kailangan nyo ng calendar system para makapag-book a call sa inyo. Okay po. Thank Okay? you, Coach. Yes po, thank you po. Sige. Go ahead. Sino pa? Unmute lang kayo, sir, ma'am. Wala? Sige, wala? Coach, Coach. Sige, Sorry, si Sir sorry. Nante muna. Si Sir Nante. Go ahead, Sir Nante. Yun coach, na-message ko naman kanina. Yun nga,
ang pina-question ko talaga, sir, paano makakuha ng quality clients or prospect clients kahit na naglagay ka na naman ng tamang interest, demographics, para ma-filter lang yung mga tao na alam naming qualify to acquire a property. Kahit country, ini-specify namin kasi kung ano lang yung gusto naming ma-target. Pero ang nangyayari kasi, coach, nakukonsume lang yung budget, mababa yung Cost per conversion. message. And actually, coach, mataas para sa amin nung una. Pero nung narinig yung explanation mo kanina na 50 pesos is okay as long as nakukuha mo yung revenue. Correct. Ngayon, doon natuwa ako na okay naman pala yung ganong cost per message. Kasi sa amin, coach, hindi namin nakikita yung cost per impression dahil hindi kami doon nagbe-base. Dahil lang gusto namin makuha, coach, yung message talaga. Na may makausap namin talaga. Correct. Ang inaano lang namin, coach, paano kaya talaga namin makukuha yung mga tamang prospect clients kahit na nagawa mo na naman yung sa tingin mo na ganito. Yung mga profile ng tao. Okay, ganito. 'Di ba sinagot ko na siya kanina? Gawan mo siya ng pre-qualifying questions. Okay? Yun lang yung solution doon. Number 2, gawan mo siya ng database. Yung mga nakukuha mo leads. Okay? Tanungin kita. Sir, makasingit lang ako, sir. Okay, go ahead. Well, actually, I handled agents. Sales manager kasi ako eh. Okay. I've been using Facebook before kasi way back 2013. We started Boost Post lang, di ba? Tama. Okay. Okay. Wala pa tayong ads manager, wala pa tayong business suite. Before, number 1 talaga kami dahil kami yung sa company or sa project na binebenta namin, kami yung nagta-top 1 talaga overall projects. Okay. Dahil parang dun sa mismong developer, kami yung unang-unang nagkaroon ng online. Okay. So nasanay kami sa Boost Post lang. Until dumating na si every year, nag-iiba-iba si Facebook hanggang sa dumating na tayo ngayon kay Meta. Correct. Medyo nahirapan na kami mag-adjust dahil hindi na namin dumating na nga si Ads Manager na which is sinasabi nga ng iba na much better than daw na yun yung gamitin. Okay, So, sagutin ko yung... Sige, sir. Okay. Ganito, sir. Magkano yung binibenta mong unit? Roughly average. Ngayon lang po ba, sir? Or Yes. way back? Ito. Ngayon na. Yung ngayon na. Ito. Minimum of 2.5 million. Okay, 2.5 million. Ngayon, tanong ko sa'yo, ano ang chance na nakausap mo ko ngayong araw as prospect, bibili ako sa'yo kinabukasan? Okay. For me, sir, depende sa sitwasyon. Anong sitwasyon? May times kasi, maraming times naman nangyayari sa amin na nakausap mo siya ngayon, within 2 to 3 hours, kaya namin mapa-reserve or mapa-book. Okay. The way kung paano mo lang i-explain yung project. Okay. Ang nangyayari lang kasi ngayon, sir, sa mga nangyayari sa page namin, bumaba yung pumapasok na inquiry. Okay. Ganito yan, sir, no? Kaya ako tinanong sa'yo, ano yung chance na kausap mo ko ngayong araw, kinabukasan bibili ako sa'yo? Isa lang ang sagot doon. Meaning, hot na ako. Meaning, marami na ako nakausap na agent. Marami na akong kinonsider na properties. At itong property na to, gusto ko nang bilhin dahil hot na ako, nag-iisa na lang yung slot na to. Or paubos na yung slot. Yun lang yung chance mo na makuha yung customer na yon. Nakausap mo yung araw, wala na talaga, isang slot na lang yon, mauubos na yung slot, kaya din kinabukasan, binili ko yung unit. Yun yung chance mo lang na makukuha yung customer na yon. Ang rationaling gustong ipaabot sa'yo kasi I've been into sales as well. Nagbebenta ako ng kotse and the amount na binibenta ko is 2,500,000. Ibig sabihin, hindi lang siya mumurahin. Hindi siya 500 pesos
Hindi siya 5,000 pesos, kundi thousands of pesos at milyones. Ngayon, kailangan mo ng proper nurturing dyan para ma-convert mo sila into a customer. Ibig sabihin nun, kausap mo na ng January, may possibility yan, mako-convert mo yan March pa, April pa, June pa, the following year pa. Kaya kailangan mo mag-build ng relationship dyan. Kaya nga po, kailangan mo ng sistema na from the time na nag-inquire sa'yo, hindi mo siya titigilan ng kaka-follow up at meron tayong yung tinuturo ko dito sa 100 pesos Facebook ads strategy, including yung calendar system. Ibig sabihin, the moment na nakapag-test ka ng ad, from the time na nag-book sa'yo via Zoom, okay, yun yung magiging pre-qualifying mo na itong ads ba na itong niraran ko, may nakakausap ba ako via Zoom? Kasi kung messages lang yan at messages lang kayo, walang mangyayari sa'yo, promise. Walang mangyayari sa'yo. Kailangan meron kang nakakausap via Zoom at doon mo i-explain lahat ng information about the property na binibenta mo. Kasi kung mag-uusap lang kayo via messages, wala. Maniwala ka sa akin, sir. Wala kang, may mako-convert ka man dyan, it's either hot na hot yung client or talagang konti na lang yung unit na kinoconsider niya, kailangan niya nang habulin yun dahil wala nang slot na binibenta mo dahil dun sa property na binibenta mo. Kailangan, ito, meron akong naka one-on-one, nagpabook sa akin ng one-on-one. Hirap na hirap siyang bumenta. Pero nung na-qualify namin yung messages na pumapasok, nakabenta siya 2 itong buwan lang. Kasi nga, sabi ko, nakaka-zoom mo ba? Yes po. Ngayon, ibig sabihin kung nakaka-zoom mo, ibig sabihin that is an indication or indicator na these leads na pumapasok is quality leads. Walang basurang leads. May basurang leads man na pumapasok, pero over time, nagiging smart si Facebook kasi nabibigyan mo siya ng anong tawag dito, ng data based doon sa anong tawag dito na binibigay mo. Kasi itong 100 pesos Facebook ad strategy, meron ka ditong, tuturuan kita dito gumawa ng landing page mo, tuturuan kita dito gumawa ng calendar system mo para by the time na may nag-book sa calendar system mo, qualified yung leads na pumasok. Kasi hanggat wala kang nakaka-zoom, ibig sabihin nun, basura lahat ng pumapasok na leads sa'yo. Gets? Well noted, sir. Pero sir, much better po ba talaga na we've doing CRM before eh. What type of CRM? Leads gen, sir. Leads generation. Lead generation, Yes, yun yung way of getting leads. But getting leads, yes. the app itself, anong app ang ginagamit ninyo? Teka lang, sir. Basta meron kaming ginagamit na app. Ang nagiging problema with the agents, hindi nila natagawa ng maayos kasi ang more reason nila is nagiging hassle sa kanila dahil sa pagbebenta. Ganito lang kasi yan, sir. Ipaano ko sa yung calculator. Ang dami kong kausap. Ibig sabihin, kung madami akong kausap, depende yan kung quality yung pumapasok na kausap na nagme-message. Ngayon, sabihin natin quality yung leads na pumapasok, ibig sabihin may problema ka dito. Conversion rate. Conversion. Yes, ibig sabihin, pagpalagay na natin quality yung pumapasok, kaya lang hindi mo siya nako-convert. Bakit? Nasa messages lang kayo nag-uusap. Pero kung makaka-zoom mo yan, bibigyan mo ng matinding presentation, katulad nito, na ginagawa ko, hindi posibleng mag-convert sa inyo yun. Kasi okay. nakita niya na totoong tao yung kausap ko, na ibig sabihin, eto, nakikita niyo ako, tao kong kausap. Imposible na binigyan kita ng presentation. Ito po sir yung advantage. Ganito. Magkakaroon tayo ng within one of these days, hopefully matapos ko yung funnel ko. Ibibigay ko sa inyo yung script. Ibibigay ko sa inyo kung paano yung ipa-funnel. Libre yon. Okay, libre yon. Ganun ako magbigay ng value, libre. Total na sa akin naman yung mga yung mga information niyo, yung email address niyo nasa system ko na, nasa database ko na. Magbo-broadcast message ako, magbo-broadcast email ako, itatag ko kayo sa Facebook sa group. Then ibibigay ko sa inyo yung customer journey na gagawin ninyo
para ma-convert ninyo yung customer ninyo, yung prospect ninyo into a paying customer. Webinar yon, free webinar, and it's up to you if you want to join the academy. Kung hindi, okay lang din naman. At least nakapag-provide ako ng value. Ibibigay ko sa inyo yung script, ibibigay ko sa inyo yung customer journey, paano nyo i-convert into a paying customer. Kahit anong industry pa kayo, real estate, financial advisor, car sales, local business, katulad ng salon, etc. Abangan nyo yun kasi hindi pa tapos eh. So, abangan nyo yun, mag-webinar ako ng isang one-time, big-time na webinar. And huwag kayong mawawala doon kasi magpo-promo ako doon. Ako ulit, Coach, may question ako. Pero just to answer siguro as a kapwa ahente dun kay Nante Castañeda. Yes. Siguro dahil kasi we had similar experience na number 1 tapos biglang nawala because of siguro mas maraming ahente ngayon and siguro sa sa changes na nangyari kay Facebook. Kaya yung sinasabi ni Coach Clarence na about sa sa qualifying, it would really help us na makakuha ng kliyente. So Yes. my question now, sir. Sige, go Yung ahead. question ko po, yung dun sa 100 pesos Facebook strategy ba yun? Yes. 3499 po siya, no? Yes, apo. Tapos ganito din po siya, may session din po siya. Yes. By monthly yon, ganito yon. Yung 3499 na yun, it can go up to 5499 kasi hindi pa tapos yung course outline na yon. Tinatapos ko pa kasi ang ginagamit kong, pinapagamit kong landing page builder sa mga nag-enroll doon is Funnelfy. Okay, hindi ako affiliate ni Funnelfy, wala akong nakukuhang commission kay Funnelfy, but nagustuhan ko yung system nila kaya yun yung pinapagamit ko. Sobrang mura lang nung one-time payment lang sila, 1997, mayroon ka ng website, meron ka pang landing page, multiple landing page, multiple website pwede mong gawin. Meron ka na rin calendar system. I-hook mo na lang yung Zoom mo doon and then meron ka ng working na funnel. Ganun siya kasimple gawin kasi drag and drop lang siya. Para hindi mo kailangan magaling mag-code pag build ng website or ng landing page mo kasi drag and drop lang. Papalitan mo lang yung text and so on and so forth. Bigyan kita ng example. Ito yung back-end niya. Ito yung ginagamit kong ito yung pinapagamit ko sa mga students ko na nag-enroll. Ito siya. Ito yung back-end ng Funnelfy. Gagawa ka dito ng sites. Actually, kung halimbawa, nasa real estate ka, pwede kang gumawa ng multiple funnel. Kung halimbawa, nagbebenta ka pa ng products, pwede yun. Multiple nga eh. So, unlimited yon. So ngayon, let's say for example, ito, gagawa ka ng funnel mo. Ito yung Facebook Ads Framework na tinatapos ko. Dito, hindi pa tatapos. Tapos, pwede ka mag-book dito. Meron kang ganitong landing page na pwede mong gawin. Okay? Ganitong landing page na pwede mong gawin. Ngayon, kung ano ka, real estate agent ka, paggawa tayo ng funnel, bigyan kita ng isang example. Drag and drop lang to. So, new funnel, from templates, continue, tapos type mo lang dito, real estate, template. Ito na, meron ka na. Ito, kamukha nito. Yon. Tapos, meron, ito, very simple lang to, one pager. Hanap pa tayo ng iba. Continue. Hanap pa tayo ng iba. May medyo mas maganda-ganda ng konti. Mahaba ng ano. Kunyari, ito. Pwede mo i-customize naman to. Yan, kunyan. Adding template. Parang Canva po siya pero website. Pero website. Drag and drop lang siya. So pakita ko sa iyo yung itsura niya. Kasi kailangan mo, alam mo, hindi nagbago nagbabago si Facebook. Pero yung customer behavior, why people buy, hindi nagbago for the last centuries. It's all about converting people based on emotions, based on their feelings. Imaginein mo kung gagawa ka ng ad copy na are you an OFW
na willing mag-invest into, bakit ganun? Gagawan mo siya ng ad copy ng are you an OFW na willing na gusto mag-invest o gusto mo may mapuntahan ka sa mga kinikita mo abroad, why not invest in a condo, etc. etc. Yun po yung yun po yung value proposition na kailangan mong ibigay based on your target audience. Kasi laos na yung we are the best anong tawag? We are the best property here in the Philippines, blah, blah, blah. Walang papansin sa'yo. Pero pag binigyan mo siya ng target audience mo, OFW, tapos lagyan mo ng headline na malupit, lagyan mo ng, bigyan mo ng, ano yun to? Bigyan mo ng mapupuntahan. Bigyan mo ng mapupuntahan yung pinag-ipunan mo. Eto ngayon. Punta ka ngayon sa property, etc. Another question po, Yes. siguro this applies to everyone. Pagka mag-a-ads po ba sa location, is it, for example, sa real estate, nasa Metro Manila lang yung project, mas okay lang din ba na paganahin yung ads sa Metro Manila? Kasi di ba po parang radius na siya ngayon, hindi siya katulad dati na parang city-city. Paano kung nasa Davao ako? Okay, tapos gusto kong mag-invest sa Manila. Paano ngayon yun? Hindi mo na-capture yung taga Davao na gusto mag-invest sa Manila. May pera ako eh. Halimbawa, taga Davao ako. Tapos merong project dito sa Manila. Pabalik-balik ako ng Quezon City. Tapos meron akong laging meeting dito sa Quezon City. Gusto ko magbalak ng mag-invest sa condo. Kaya lang, hindi mo ko na-target ng ads mo. Paano ngayon yun? Sayang yung ba sale. mas malaki yung gagastusin pagka mas malaki yung location? Hindi. Mas magiging mas marami kang data kapag buong Pilipinas yung tinarget mo. Mas marami kang magiging data kasi hindi mo naman buong Pilipinas, hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas na targetin mo eh. Kaya nga may pre-qualifying questions kasi nga yung tao lang na importante sa'yo. Natatandaan mo yung sales funnel natin? Yung embudo? Yung embudo po, yes. Yan. Yung embudo, ibig sabihin nun, natahati sa tatlo, hindi lahat ng 10 million na katao na tinatarget mo ay bibili sa'yo. Tama? Ngayon, yung iba pupunta dyan, mag-i-inquire. Yung iba hindi interested, hindi naman qualified. Yung qualified lang na pumunta dito sa, di ba TOF yan? Ito MOF. Yung nasa MOF mo na qualified, yun lang ang kakausapin mo. Check. Tapos Coach, question. Yes. Regarding dyan, sa pre-qualifying question ba natin, nagcha-charge na ba si Meta? Good question. Paano Yes, kasi every Kasi time nag-leak links, tama ba? Kasi pag ang natandaan nyo, charge kayo ni Meta based dito. Based on CPM, okay. Yes. Okay? So yun yung isang nagiging concern lang namin sa regarding real estate kasi kung more on ang property mo na binebenta is Metro Manila, then karamihan na pumapasok na inquiry is more on provinces, Davao or Visayas, Mindanao. Doon nauubos lang kasi more on yung budget namin. Paano kung gawin ko sa iyo ang ganito? Bigyan kita ng example Set-upan kita ng ads na ganito. Halimbawa, leads. Manual leads campaign. Yan. Okay, and then pagpunta ko dito sa ad set level, punta ako sa switch to original audience option. Then, buong Pilipinas, pagdating ko dito sa detailed targeting, check ko muna to frequent travelers. Frequent international travelers. Tapos, ibig sabihin, madalas siyang bumiyahe, local, international, paikot-ikot siya. Pagdating ko dito sa ad level, nilagay ko dito, sawa ka na ba ng pabalik-balik sa probinsya na nauubos yung time mo sa travel papuntang Manila to Davao? Why not invest in a condo dito sa Quezon City?
So kailangan talaga sir, magandang catchy caption. Yes, exactly. Di ba? Pero sir, natuwa lang ako dun kanina sa behavior na Mm. pwede palang ilagay dun yung mga frequent traveler. Kasi more Yes. on nilalagay lang namin dun is for example, job, engineer ka, Yeah. architect ka, doctors ka. Kasi, Ayun yung mga ano kasi namin. pag gumawa ka dito ng job sa demographics, kunyari, in-uncheck ko to. Tatanggalin ko to Demographics. Work. Job. Ay. Industries. Kunyari, nasa ano siya, large business to business enterprise. Ibig sabihin, mayaman talaga. May pera. Ayan. Teka. Hanap tayo ng medyo mas detailed. Sir, maputol lang kita Sige regarding lang. dun sa ilalagay mo. Okay. Paano malalaman ni Meta na yung isang tao na yun, yun yung ginagawa niya everyday or yung pinaka ano niya? Okay. Nung nag anong tawag dito? Nung nag-sign up ka kay Facebook, 'di ba? Nilagay mo yung yung information mo, name, email address, contact number, tama? Ngayon, nagkaroon ka ng activity kay Facebook. Okay? For example, madalas ang iyong activity is more on halimbawa ganito, entrepreneurship. Pinaka-sample sir na kunyari, nantigas yung traveling to, ganon, target na ako nun. Yes. Ibig sabihin, halimbawa, 'di ba meron kang kumbaga geolocation kay Facebook. Nade-detect ni Facebook kung nasaan kang lupalop nagpupunta. Okay, matatag ka ni Facebook as frequent traveler. Kasi from point A to point B, umiikot ka ng buong Pilipinas, nakakarating ka ng ibang bansa, yung location mo na yon, nare-record yun ni Facebook. Kaya matatag ka as okay. Yun yung frequent algorithm traveler. niya. Yes. Okay, sir. Matatag ka as frequent traveler. Ngayon, dahil frequent traveler ka ngayon, i-tailored fit mo yung copy mo na gagawin sa ads na madalas ka bang mag-travel? Bakit hindi ka mag-invest dito sa Quezon City ng kondo? Para at least, hindi mo na kailangan pumunta ng probinsya, meron ka ng investment dito sa Quezon City. O, di ba kung ako naman, o nga no, bakit hindi nga ba ako mag-invest dito sa Quezon City? Para at least rest assured na pagdating ko ng Pilipinas, o kaya pagdating ko ng Pasay, automatically may kondo ako na titirahan. At the following day na ako pupunta ng Davao. Naku So ganun lang siya kasimple. Ngayon, kung ang iyong target audience ay doktor, ngayon sabihin mo naman doon sa copy mo na are you anong tawag dito? In the medical field for very long time, then it's about time to invest your hard-earned money dito sa Quezon City or dito sa Pasay, whatever. Depende na yung sa copy because not all your copy is tailored fit doon sa target audience mo. Kung ang target audience mo sa ad set level ay more on frequent travelers, dapat ang ad copy mo ay frequent travelers lang din. You cannot put an ad copy that speaks for everyone. If you market to everyone, you speak to no one. Yun. Thank you, coach. Alam mo na. Okay? Yun lang pala. Kasi ang nangyayari kasi sir, parang naging ano siya parang naging more on a posting kasi namin pagdating sa real estate. Pang everybody Yes. You are talking to everybody, then everybody is not your target market. Yes, kahit na maglagay ka ng interest, yun dahil doon pala. Kahit na ubusin mo yung interest kay Facebook, pero kung hindi nagre-resonate yung copy mo doon sa ginagawa mong ad, okay, kondo, tapos na. Kaya nga, malamang sa malamang, yung nagme-message sa inyo, puro basura, kasi nga, ay, maganda yung kondo, tapos kinilik ko yung message, tapos wala naman pala, ay, sorry, naklik ko lang yung message na send method ko lang. So, ang nangyayari pala kay Meta, sir, coach, kumbaga, kahit siya, nalilito. Yes. Dahil hindi niya alam kung saan kanya ilalagay.
Correct. Oo. Okay, Hindi gets niya sir. alam kung kanino hindi alam ni Meta kung kanino ipapakita yung ads mo. Kasi nga, hindi mo naman in-specific kung sino yung target market mo. Kumbaga hindi mo siya inutusan. Hindi mo siya inutusan, hindi mo siya binibigyan ng tamang data. Ngayon, tuwang-tuwa ka ngayon, 2 piso, piso yung kausap, yung per message mo. Ngayon, wala ka naman convert. Mas gugustuhin ko pang 50 pesos, 500 piso ang cost per message, pero puro quality yung pumapasok. Okay, sir. Gets. Thank you, coach. Thank you. Okay? Another question po, Coach. Apa. Coach, doon po sa pinakita nyo sa behavior, is it advisable ba na frequent travelers yung ilalagay natin for all people na nasa sales, mapa FA, real estate or car? Ganito. Is it advisable? Yes, kung yun yung target market mo. Okay? Kasi bukod din po doon sa sa behavior, pag naglalagay po ako doon, nilalagay ko po is renting, ganon. Or parang house. Di walang problema kung renting. Matagal ka na bang nagre-rent? Di ganun yung gawin mong CAD copy. Matagal ka na bang nagre-rent sa Metro Manila? Bakit hindi ka mag-invest sa condo? Di ba? So, i-tailored fit mo yung copy mo doon sa gusto mong targetin na tao. Kasi hanggat hindi tailored fit yung messaging mo, walang eksaktong targeting ang makukuha mo. Puro how much lang yan o anong tawag dito? Anong tawag dito? Puro lang, sorry, na-click ko lang, hindi naman ako mag-i-inquire. Coach, ako last na lang, coach. Apa. Magte-thank you lang ako, nabigyan mo ako ng magandang idea. You're welcome. Thank you. So yun, anything else? Coach, question lang about dun sa Funnelfy. Yes. May other charges ba yun sa ibang like sa domain? Pino-provide niya ba yung domain? Okay. Yung Funnelfy, 1997 one-time payment. Tapos bibili ka lang ng domain mo. Yung domain ko, nabili ko lang ng 250 pesos. So monthly parang or yearly? Yung domain yearly. One time. Okay. One-time payment, yung Funnelfy, one-time payment na 1997 nung kung nag-uumpisa ka. Tapos yung domain mo, yearly na 250 pesos. Okay lang, coach, kung ano yung domain na gamit mo? Sorry? Ano yung domain na gamit mo? Yung digitalhomey.pro. Anong provider? Okay. Anong provider? Namecheap. Okay. Sa Namecheap. Nabili ko lang. May sir, coach, meron din bang dyan, Mailchimp yan sa sa Funnelfy? Wala. Merong? For email marketing, wala Meron siya. Meron na. Kasama na doon sa package. Sa package, teka lang, double check ko Doon sa 1997, I'm not sure kung kasama ng email marketing doon. Double check ko Hindi siya included sa 1997, pero may CRM ka na. May CRM, Okay. ito yung niya. So, unlimited na funnels, unlimited website, unlimited domain hosting, contacts, unlimited. May calendar booking system ka na rin. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. May CRM ka na rin included. May chat widget builder ka na. Ang hindi lang included yung email templates. Mag-upgrade ka lang ng 997 per month para magkaroon ka ng email template, email marketing. Okay. So for as long as na nakakapture mo naman yung contact number tsaka email, pwede na to kahit na hindi ka muna mag-upgrade kasi pwede mo naman siyang tawagan via mobile number or via Zoom kasi may calendar ka naman Yan Okay. Gets? Ngayon, yung tinatanong ninyo na bago ni algorithm ni Facebook, hindi po. Marami pong real estate agents po ngayon na may ginagawa na hindi nyo ginagawa. Which is, ito nga po yon, yung mga funneling. Yung pinafunnel na po nila, binubook na po nila yung kausap nilang tao. Hindi lang sila nakukontento sa kausap nila sa chat. Ibig sabihin, nag-zoom call sila gamit po itong calendar system na to. Nagets? Yes, coach. Okay. Yun. One more question, coach. Sige po. Ito tungkol sa ads na to. Kasi yung ginagamit nyo na 100 pesos, same lang nung ginagamit ko.
Ang question ko lang, kasi meron din ako 100 pesos na niraran. Hmm. Siguro weekly nakakakuha ng 3 or 4 sales, depende sa project yun. Good. Pero very ang good. question ko, Hmm. nung tumagal na, siguro saturated na yung, talagang nasuyod niya na yung nilagay ko doon. Parang nawalan na ako ng ng inquiries. Pero nung mga siguro 3 months, 6 months, kasi a year na siya tumatakbo eh. Hmm. So maganda yung sales na nakukuha doon, 4, 3. Ang nangyari nitong katagalan, parang tumumal na. Pero same pa rin yung budget, wala akong pinalitan kahit sa Ay, target ko. Nandoon ka ba nung day 2? Nandito ka ba nung day 2 natin? Hindi. Sa Zoom wala. Nung 4 and Okay. 5 lang ako naka-attend. Okay. Tingnan mo yung day 2. It will answer your question. Okay, sige, thank you, coach. Okay? Doon mo siya Well, makikita. Last one, coach. Aba. Tawag dito, doon sa behavior, okay lang na frequent travelers and plus renting yung ilalagay, no? Pwede. 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 Sige, Pwede. sige. Kasi kung frequent travelers ka tapos nagre-rent ka pa, o di yung copy mo, swak na swak yun. Kasi traveler siya tapos nagre-rent pa. O di ano. Kasi ang daming ganun eh, parang hmm. ang lakas mag-travel pero renting pa rin. Wow. Yes. Sige, thanks po. Okay. Yon. I think kung yung mga nasa chat box, sorry, na overtake ng yes, go ahead. Pwede ba tayong ganten? Actually 1 hour per session lang tayo. Actually overtime na nga ako ng 15 more Joke lang, minutes joke pa. lang. Okay. Guys, ito na lang before I leave you guys dito sa 5-day challenge. Bigyan ko lang kayo ng realization for in the past 5 days. Hindi ko lang ma-open yung yung profile ko sa Upwork. But ang chine-charge ko sa mga clients ko abroad, kasi I'm also a digital marketing agency owner. Usually yung mga abroad ang clients ko. Ang chine-charge ko per hour is around $50 per hour. So that's roughly 2,700 if I'm not mistaken. $50 times 55, 2,750 per hour. Ngayon, in the last 5 days, kung i-check natin, parang lumalabas na 100 pesos lang ang chino-charge ko sa inyo per hour. Ngayon, yung sa 5 days ba na yun, guys, gusto ko lang malaman, sulit ba yung training na binigay ko sa inyo? Gusto ko lang malaman. Para at least may continue ko itong ginagawa ko. Kasi baka mamaya hindi naman sulit yung binibigay kong value. Gusto ko malaman na sa 100 pesos per day, 1 hour per day, is sulit. Ayan. Sabi ni Sir Dante, sulit na sulit. Solid, coach. Solid. Ma'am Hana, yan. Sulit naman siya. Coach, sa sobrang dami ko na natin ng mga webinar, training ng pagdating sa mga ads na ganito. Sa'yo ko lang narinig yung mga dapat kong marinig. Salamat naman. Salamat. I appreciate that. Ang dami ko na Lamudi, Convergent. Okay. Huwag na natin i-drop yung nila. So, but anyway, thank you so much. I really appreciate it. Pero may isa pa akong question, guys. Yung course ko kasi is ito. Dito pag pumunta ka dito sa digitalhomie.net, meron ako dito na expert level digital scientist. Ang price po nito is 10,499. Okay? Tapos ito 2,499, ito naman 3,499 maliban sa one-on-one coaching. Ngayon, tanungin ko kayo guys, one-time payment na 10,499, lifetime membership na siya. Tapos mayroon pa tayong bi-monthly coaching sessions, meaning live yon, live training. Sa 10,499 na ibibigay ko sa inyo sa expert level, makukuha nyo na lahat ng courses ko, except of course sa one-on-one coaching. Lahat ng courses ko sa 10,499. Okay ba yun? Sobra yun, sir. Tapos lifetime membership na yun, hanggat hindi ka natututo, nandito ka sa academy ko, up until matutunan mo, then pag natuto ka na, kahit nawawala, hindi ka na umattend ng training ko, okay lang. Actually, sir, kanina ko pa gusto itanong, kung nag-accept ka ng face-to-face, kasi we need sa company talaga namin. Okay. Sa face-to-face po is, ang rate ko po kasi pag face-to-face, 10,499. Same po nito. Okay?
sagot nyo yung venue, sagot nyo yung pagkain, kahit ako, bili lang ako ng Jollibee, ayos lang sa akin, walang problema. Sagot nyo yung venue, sagot nyo yung pagkain nyo, then face-to-face, okay ako doon. Okay? Paano Ngayon, setup nun, coach? 4 times a month, 3 thrice a days, month. 3 days intensive training yon. Straight 3 days. 3 days yon is intensive. Okay, coach. Sige, coach. Okay? Magkano yung coach? 10,499 face-to-face. Sagot nyo Kasama ka doon, coach, ha? I-take home ka, pwede. Joke lang. Bullshit ka. Kala ko ano. So yun, anong tawag dito? Nawala tuloy ako. Langya ka. So, Para matuto kami ng gusto. oo. So 3 days intensive yon. Tapos, basta sagot nyo yung yung venue. Tapos, kung ano naman yan, kung inter-island naman yan, kung Vismin yan, halimbawa, sagot nyo yung airfare ko. Ganun siya. Coach, saan ka ba? Manila? Bulacan ako Bulacan. Okay. Malapit-lapit lang. Mm. Cavite So, kami. Actually, yung question North to niya, south, same question ko rin. Kung Apa. pwede face-to-face, Bulacan lang din ako. So, mas malapit. Apo. Pero preferably kahit man lang 5 attendees para at least sulit naman. Isang team din naman ako. Kasi kung tayong dalawa lang baka magka-developan tayo doon. May maximum attendees ka ba, coach? Kasi At least 5 man lang siguro, at least 5. max Set up ka na lang, set up ka sir ng grupo tapos isang Pwede venue. ba kami na lang, coach, tapos sabay-sabay? Pwede. Sige, anong tawag dito? Message. Gawa tayo ng grupo. Message nyo ako message nyo ako sa Telegram. Lahat ba nasa Telegram na? Hindi Yes, ko alam coach. yung paano sa Telegram, coach. Teka. Sendan ko dito. Wala din po sa akin. Message ko kayo dito sa, asan na yun? Teka. I-add nyo ako sa Telegram. Ito yung ko para mas madali. Coach, i-clear ko lang yung 10,499, 3 days straight training session, face-to-face, Apa. with lifetime membership. Yes, Tama ba? lifetime membership na yan. So, sino yung take all magkakaroon my ng courses lifetime? Sino yung may lifetime membership? Lahat na- kaming Lahat a-attend? kayo. Lahat kayo nang-attend. Okay. Okay, Happy ito yung coach. ko sa Telegram at Digital Homie. Hanapin nyo yung username code at Digital Homie. Message nyo ako tapos gawa tayo ng GC. Okay? May discount pa ba pag umattend? Pag dalawa umattend. Hindi, per person po yun, Sir Dante. Per person, 10,499, 3 days intensive po yun. Okay? May promo ka, coach. Ano na po yun? Ano na siya. Kasi 3 days po yun eh. So, taka ano yun? From 9 to 5 po yun. Intensive training po yun. Okay? So, Last question, Wait lang po, coach. coach. May Yes, tanong sir. lang po sa linya po. Sige. Go ahead. Pagka magparan po sa inyo ng ads, magkano po ang charge po nun? Kayo na po yung magiging BM. Kasi nai-stress ako dito sa ko eh. Ganito ma'am, hindi po kasi ako tumatanggap ng ad management. Hindi ako tumatanggap ng ad management dito sa Pilipinas. I prefer coaching kasi bakit? Mas makakamura ka, mas makakatipid ka kasi nga done with you. Meaning, ituturo ko sa iyo yung step by step tapos ang gagawin mo na lang is i-continue mo na lang yung nasimulan natin. Kaysa babayaran mo ako ng monthly na ad management fee. Tapos in the long run, kumbaga sa iyo 'yon, parang meron kang subscription na binabayaran. Unlike na natuto ka na take home mo pa yung knowledge na natutunan mo. At the same time, nakakaya mong gawin yung anong tawag dito, yung mga step by step na tinuro ko sa inyo. Kasi ang gagawin natin kapag nag face to face tayo, lahat ng campaign setup from start to finish nakaano na yon. Bago tayo maghiwa-hiwalay ng 3 days, dapat nakompleto na yon. Tapos ang gagawin niyo na lang, magte-test na lang kayo na magte-test up until makuha niyo yung tamang timpla. Ganon siya. Yun yung tinatawag na growth. Yon, di ba? So,
yun. Tsaka kung hindi natin matapos ng 3 days, meron tayong bi-monthly coaching calls, kasama pa rin kayo doon. Okay? So message nyo ako sa Telegram, ayan yung ano ko, yung username ko at Digital Homie. Okay, and then gawa tayo ng GC. Kailangan nyo nagpaplano ng subdivision. Kailangan po-control din sa tibok. Kasi sa tibok po, yung sir, medyo hindi po clear yung audio niya, sir. tumataan. Kailangan Sir Gail, hindi po clear yung audio niyo. Sir Gail, go ahead. Kaya lang ano medyo yung audio, hindi ko masyadong makakuha. Okay, so anything else? Wala na? So kung wala na, maraming salamat guys. Ano ba yun? Yung 3 days? And yes, Sir Ronaldo? Ang oras nun, 9 to 3 ba yun? Yung alin po? Yung 3499. Yung 3499 kasi, bi-monthly yon, bi-monthly. Ibig sabihin, twice a month. Meron tayong, merong susunod na batch, merong susunod na training nung 3499 ngayong Sabado, March 16 at 7:30 p.m. Okay, so 7:30 p.m. Hanggang 1 hour din. Yeah, minsan nagmo-more than kami, minsan 1 hour and a half, minsan 2 hours. Depende sa So, sa 2 months, dalawang session. Yes, 2 session lang. Okay. Tapos hangga't sa makompleto ko na kasi yung course outline na yon, i-increase ko na yun sa 5499 kapag nakompleto ko na. Kasi right now, ano pa siya, tawag dito, live training in progress. Okay? Okay. Yon. So, wala na. Yon, maraming salamat guys. Face-to-face po ba yung 349? Hindi po, via Zoom. Kamukha nito. Via Zoom meeting. Okay? So, add nyo ako sa Telegram at Digital Homie. Ito yung, for those interested, ito siya. Ayun, sila Colin, Bill here. Okay. So, Digital Homie, batch 10 kayo. Gagawa tayo ng GC batch 10 para at least yung mga interesado, isang na lang. Gagawa na akong GC mamaya. Okay, so ito yung yung username at Digital Homie. Tapos gawa akong GC. Okay, Dukes, maraming salamat guys, and message nyo lang ako, and see you when I see you. Message nyo lang ako sa Facebook page kung hindi kayo makasunod or may tanong kayo sa page nyo lang kayo ako message. Thank you guys so much. I appreciate your time, and hopefully marami kayong natutunan in the last 5 days. Bye-bye guys. Send ko to upload ko tong video sa dashboard po niya. Thank you. Bye-bye. Thank you, Coach.